po, ito po yung lingkod na si Brother Alvin Ibarra. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programa ng Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa panangkasulatan. Bago po tayo mag-umpisa ay pakinggan po natin ang awaiting nagsasabing kumapit ka lang. Ngayon po ay papakita po natin ang ating mga kasama sa church, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ito po sila. Pati kayo. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. So, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan sa ating mga kapatid. At bago po tayo mag-umpisa ay patiin po natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan sa ating mga. So, pinabati po natin ang ating mga kapatiran sa kaibiga at pagbagin sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanya may bahay. At din sa ating mga kaibigan dyan, ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, kanya Brother Vivi Alones, kanya Sister Betty Alones. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. At din sa Nueva Ecija, kanya Pastor Reynald Tison, sa kanya may bahay, at din kay Brother Morgan. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang ating kapatid dyan sa Bulacan, na si Arlene Ibarra at din ang aking bayaw at din ang aking mga pamangkin dyan at kay Brother Aaron Ibarra, also maging kay Sister Ariela Ibarra dyan sa Dubai at kay Brother Norbin dyan sa Hungary. Nabati po namin kayo ng isang magandang gabi at bigay po natin ang panahon sa ating Pastor Jeff upang sa kanyang pagpasok. Amen. Maraming salamat, Brother Aljon. Mga kapatid, pasensya na kayo kung ako ay hindi ninyo nakikita ng live, pero naririnig nyo ako live. Mga kapatid, dahil sa kadahilanan wala po kasi tayong Twitter, wala rin tayong Facebook account. So, yun ay sa akin na lamang, mga kapatid. Kasi alam nyo naman yung kabisihan natin ay kinakailangan na yun ay option ko, mga kapatid. So, maraming salamat sa kay Brother Aljon. Patuloy tayong iniimbita ni Brother Aljon mo. No, mga kapatid, gusto kong iparating sa inyo na ang programa ni Brother Aljon ay programa niya po ito. Wala pong mali po yung mga paratang na sacrificial lamb siya rito, hindi po. Siya po ang author ng programang ito at kami ay sumusuporta lamang. So, ang paniniwala ni Brother Aljon, mga kapatid, ay meron siyang kalayaan
At mayroon din po kaming kalayaan, no? Ito po hindi scripted, kung ano yung deal ng Panginoon sa kanya, ganun din po ang deal ng Panginoon. So salamat sa Panginoon, si Brother Joel ay nagnanais na makasama rin dito, no, mga kapatid, no? So ipag-pray natin yan kasi siyempre medyo malayo yung Cavite, no? Salamat sa suporta, Brother Joel, at ganun din sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Ganun din sa aking mga kapatid dyan at sa mga nanonood dyan, mga kapatid na ating mga kapatid na sumusubaybay sa ang daan ng ang Apostolic Back to the Bible, mga kapatid, no? Salamat sa inyong suporta at pinapaabot niya, Brother Aljon, na lahat ng mga talata ay kinukuha niya, no, ng aking kapatid. So salamat, no? Magkita-kita tayo sa anniversary, mga kapatid. Amen. So, minsan kasi hindi natin nababanggit yung talata. Yes, amen. Kaya, ganun. So, magpapatuloy po tayo mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So ngayon po mga kaibigan ay tatalakayin po natin ang tungkol po sa pagka-Diyos at atong mula sa pagtatalakay ng pagka-Diyos ay patungo po tayo sa tamang bautismo kasi sa panahon kasi natin ngayon mga kaibigan ay maraming naniniwala na yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo doon sa Gawa 2:38 ay sa panahon lamang po nila Apostol Pedro. No? Hindi raw ito tagos sa panahon natin. At mamaya mga kaibigan ay tutungayan po natin yung tamang bautismo. Kung bakit kami naniniwala na ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sabi rin sa atin ng viewers ay ang iniutos sa Matthew 28:19 na sabi doon ay dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So, ang pahayag ng ating kapatid, ating viewers, ito naman ang iniutos ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ito ay hindi ninyo susundin. At ito raw yung aktwal na bautismo na ginamit ng mga apostol. So, Yes, amen. ang ganda mga kaibigan, pag-aaralan po natin. Ngayon po ay bago po tayo tumungo sa bautismo ay pag-aralan po natin bakit po ba mga kaibigan at mga kapatid ay sinugo ng ating nag-iisang Diyos na Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang gagawa po ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat ang ating Diyos siya ang tagapagligtas. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay siya po ang gaganap ng aktwal na pagliligtas po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Pakinggan po natin sa aklat ng Mateo, dito po sa 1 at ang bersikulo po ay 23, ito ang sabi, ay ganito. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Panginoon. Sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So mapapansin po natin mga kaibigan sa English, no? For he shall save his people from their sins. No? Sabihin, pagka ang translation ko sa English, people, sa Tagalog, bayan, no? Parang may iba mga kaibigan at mga kapatid, no? Ngayon po, ito pong bayan na ito ay tumutukoy ito, mga kaibigan, sa panahon po natin ay tumutukoy po ito sa iglesia, no? Ngayon po, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ang layunin po ng Ama para iligtas ang kanyang bayan o yung kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Kaya isinugo ito yung kanyang anak. Ang layunin po ng Diyos Ama, dito po sa aklat ng unang 1 sa 4, ito po ang sabi sa versikulo 14. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. So ang layunin pala ng Ama sa pagsusugo niya sa kanyang anak dito sa sanlibutan, ang layunin po ay upang magligtas. Kaya nga, sabi doon sa 1:3-16 na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ngayon po mga kaibigan, sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo,
dito po mga kaibigan ay nagtamo po tayo ng kaligtasan dahil ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli, ito po yung ibanghelyo na ipinapangaral ng mga apostol. Tignan po natin sa aklat ng unang Korinto sa 15 at ang bersikulo po ay 3. Tignan po natin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang itinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin, namatay po si Kristo dahil po sa ating mga kasalanan. Kasi may nagsasabi na si Kristo ay nagpakamatay. No? Maling termino po yung mga kaibigan. No? Dito po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So mapapansin natin mga kaibigan, ang Panginoong Kristo, siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ito po ay may kinalaman sa bautismo. Yes. Sapagkat ang bautismo mga kaibigan, ito po ay sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kung babasahin po natin dito po sa gawa sa Roma Kapitulo 6, ito po ang sabi mga kaibigan at mga kapatid sa bersikulo 3. O hindi baga ninyo nalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So, ang bautismo mga kaibigan, ito po ay sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang pag tayo po'y nabautismuhan, tayo po ay nakabahagi sa kanyang kamatayan, at yung ating pagkamatay ng ating kasalanan mga kaibigan, at sa pagbangon ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay nakabangon muli sa panibagong buhay mga kaibigan at mga kapatid. Kaya Amen. ang bautismo, ito po ay napakahalaga. Kaya nga kailangan bago tayo magkabautismo, alam po natin ang kahulugan ng bautismo at kilala po natin kung sino ang gumawa nito mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ay dadako po tayo sa Gawa 2:38, kaibigan at mga kapatid, na sabi doon ay ganito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, bigyan natin sa ating pastor ang Yes. Amen. Amen. No? So, ang kahulugan ng bautismo mga kapatid ay paglubog. Yun po ang biblical na paraan, hindi po wisik, no? Ang paglubog ay mapapatunayan natin yan doon sa mga pangyayari mamaya na kailangan natin na makita. Salitang bautismo ay to immerse, no? Ilubog sa maraming tubig ang tao. At ang bautismo mga kapatid ay basic requirements po ito ng ating kaligtasan. So anong katunayan sa 16:16 ng Marcos, no? Okay. Basahin natin. ito po ang sabi, Kasi mayroon nang hindi gumaganap ng bautismo dahil hindi daw mahalaga, Brother Aljo. sabi rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, kasali po ang bautismo sa kaligtasan. At doon sa unang Pedro, kahawig din ito. Noong panahon na yon, no? Ito mga kapatid ang patunay na kasali ang bautismo, kaya napakahalaga nito sa ating kaligtasan. Basahin natin sa unang Pedro 3 at ang bersikulo po ay 21 para masundan po ng ating mga kapatid. Yes. Amen. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy Kahawig. nagligtas. Yes. Sa makatwid bagay ang bautismo. Nagligtas ang bautismo. Okay? Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos Okay. sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. So, ibig sabihin mga kapatid, ay paghiling ng mabuting budhi ang bautismo. So, nagliligtas ang bautismo. No? So, salamat sa Diyos. At meron tayong mga katanungan, mga kapatid, na alam natin na noon pa ito ng mga tanong. Ang bautismo ba, paano ito ginaganap? Another na tanong, sa biblikal na paraan,
ito ba ay ginaganap sa titulo o sa pangalan? Brother Aljon? Unang-una, ginagamit ito sa pangalan. Yes. Kung maaari, pwede man natin basahin yung utos mas. Kasi ito, mga kapatid, sila daw po ay nagbabautismo sa pangalan ng Panginoon. At yung iba naman ay nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak. Mas sinusunod daw po nila yung Panginoong Jesucristo kaysa sa mga apostol. Parang ang nangyayari kasi mga kapatid ay parang pinag-aaway natin na mas tama ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo at mali naman ang mga apostol. Hindi po ganoon. Sapagkat kung ating babasahin, sino po ang inutusan doon sa Matthew 28:19? Basahin po natin yun. Brother Ay, Aljon. basahin po natin mga kaibigan. Hanggang 20, ituloy natin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo. Ang kausap niya rito Yes. ay yung 11 apostol. Yes. Kasi patay na si Judas Iscariote nito. Amen. Sabi rito, at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. So, sino ang inutusan niya na gagawa ng mga alagad? Ito yung 11 apostol. So, sila ang magbabautismo, Brother Aljon. Oo. Sige, tuloy. Nang sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Oo. So, tingnan ninyo mga kapatid. Ngayon, itapat lang natin, i-compare muna natin doon sa Acts 2:38. Ano ang kaibahan? Ano ang kahulugan ng 28:19? No? Ito ba magkakontra sa Acts 2:38? Never po nagkakontra sa salita ng Diyos. Sige, basa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay. So, tingnan nyo mga kapatid. Ang utos ng Panginoon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan. No? Singular ang salitang name. No? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan. So, may tinutukoy na pangalan na ito'y revealed sa mga apostol. Anong pangalan ito? Si Pablo, ang sabi niya, tatawagin tayong Kristiyano, Brother Aljon, sa 3:15 ng Episo sa pamamagitan ng kaninong pangalan. Sige, basahin natin. Basahin natin sa 3:15. Na sa kanya'y kumukuha ng pangalan. So, itaas muna natin sa 14. Kanino kumukuha? Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sa Ama. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan Oh. ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, kung requirements pala na sa kanya kumukuha, kaya tayo naging Kristiyano, dahil ibinihis natin si Kristo, yun pala ang pangalan na yan, na isang pangalan, alam ng mga apostol kung sino yan. Sino yan? Yan ang Panginoong Jesucristo. Yan yung pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. No? Ngayon, mga kapatid, kung isang pangalan lang ang ating mababasa at hindi na ito applicable sa panahon natin dahil sa panahon lang daw ng mga apostol yun eh. Hindi po mga kapatid. Utos po sa kahintilan na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa bautismo. Bakit? Sinabi ni Pablo sa 3:17, Brother Aljon muna, ang ganitong pangungusap. Pakinggan ninyo mga kapatid. Sa Gawa, Pastor? Sa Colosas 3:17. 3:17. Yes. Sabi doon na ganito mga kaibigan. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, O sa bautismo, ano man. Okay? gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi ba sa mga hintil na yan, Brother Aljon? Opo, kasi yung Colossus, mga hindi dito, Oh. na kausap ni Apostol Pablo, Oh. na kailangan, anumang kanilang gawin, sa salita o sa gawa man, Gawin? gawin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. O, di ba? So mga kapatid, applicable ang bautismo sa panahon natin ngayon. At bakit sa pangalan ni Jesus lang? Dahil sabi ng 4:10 hanggang 12 na gawa, wala naman ibang pangalan eh. O, sige, sundin natin, mga kapatid. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuway ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan,
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. O, kita mo? So, nagtayo ang tao ng relihiyon, nagtayo ng samahan, at hindi nila ginamit sa bautismo ang pangalang Jesucristo. Kaya, itinakwil nila yung bato na nasa panulok. No? So, lahat ng gawin natin, magbautismo, ano man yun, gawin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. No? So, bakit ang iba ay ginawa sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Dahil ang sabi nila, may naniniwala kasi dahil ito ang utos ng Panginoong Jesucristo at ginagamit din nila ito na Great Commission. Parang dakilang utos. No? Kaya, paniniwala ng iba mga kaibigan, ito ay aktual na bautismo na ginagamit ng mga apostol. Ngayon po mga kaibigan, no, granting na yung Father, Son, and Holy Spirit ay aktwal ng bautismo, bakit sa Book of Acts hindi nakasulat ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Kasi ang Book of Acts dito naka-record yung mga ginawa ng mga apostol. Yes, amen. No? Ngayon po mga kaibigan, kung ang Mateo 28:19 na baptizing them in the name of the Father and the Son and Holy Spirit, ito ay aktual na bautismo, dapat ito ay na-record sa Book of Acts. Yes. At yun ang sinunod ng Acts 2:38, sana. No? Yes, sana. So, pwede ba natin basahin sa kanila, Brother Aljon, yung mga nakatala na sa pangalan ni Jesus talaga ang binautismo? Kasi titignan po natin mga kaibigan. Kasi nga, hindi lamang itong Biblia ang nagsasabi na ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes. Maging mga kaibigan, sa historical record na ating po nakita na makikita po natin na ang talagang tunay na bautismo na ginagamit ng mga apostol at ng mga sinuunang iglesia ay sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Sige. So tingnan po natin dito po sa Britannica Encyclopedia, 11th edition, volume 3, page 365 to 366. Sabi rito ay ganito: the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. So, pinapahayag dito mga kaibigan na yung bautismo raw na formula na sa pangalan ng Panginoong Kristo ay pinalitan ng pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ng Roman Catholic Church ng ikalawang siglo. No? Pasensya po sa mga Roman Catholic. No? Pero saan po kayo ito kasi ang karapatan? ating binabasa. At tignan po natin dito po sa Hastings Dictionary of the Bible, the 1898. One explanation is that the original form of word was into the name of Jesus Christ. Baptism into the name of the Trinity was later developed. Yung tamang anyo pala ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. At itong Trinity na doktrina na bautismo dapat, ito ay huli nang na-develop, na-discover. Kasi nagbabautismo sila before the 2nd century. Nagbabautismo na mga kaibigan ang unang iglesia sa pangalan ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga. Kaya marami po mga kaibigan na at tignan po natin dito sa Britannica Encyclopedia, Volume 3, page 82. Everywhere and the oldest sources is state that baptism took place in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin lahat ng mga kahit saang matatandang mga source ng mga kasulatan, mga kaibigan, talagang pinapatunayan nila na ang tamang bautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At dito rin sa Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263, sabi dito, I hear the Catholic acknowledge that baptism was changed by the Catholic Church. Inaamin din pala nila. Hallelujah. Na ito mga kaibigan ay pinalitan talaga ng Roman Catholic Church. Kaya nga, mapapansin po natin mga kaibigan, doon sa Matthew 28:19, sinasabi ng scholar, merong problema rito sa Matthew 28:19 mga kaibigan. Kaya nga, yung ibang mga scholar na hindi nila ginagamit yung Matthew 28:19, dahil ang payag niya Eusebius, yung salitang Father, Son, and Holy Spirit, ito ay isiningit lang. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo. At ito ay isiningit noong 325 AD.
Yes. Kaya alam Amen. naman natin mga kaibigan doon sa ang tawag doon, yung pagpupulong nila doon ng 325 AD, doon nila inayos ang kanilang mga doktrina, maging sa pagka-Diyos, maging sa bautismo, ay isiningit nila. Kaya nga, sabi rito mga kaibigan ni Eusebius, no, sabi niya, inform us of Jesus, actual words to his disciple, is the original text of the Matthew 28:19. Ito raw yung actual Yes. na sinabi ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga alagad. Ito po ang sabi ni Eusebius, ayon sa kanya, one word and voice he said to his disciple. Isang salita na kanyang sinabi sa kanyang mga apostol. Go and make disciple of all nations in my name, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yung sinabi pala ni Eusebius, mga kaibigan, baka pagbintangan niyo po ako po ang nagsabi, no? Si Eusebius, mga kaibigan, ay isa po itong dakilang Griegong teacher sa iglesia ng una. Yes, mga kaibigan. amen. At meron siyang mga kopya ng sinaunang New Testament. At nakita niya, mga kaibigan, doon sa Book of Matthew, ay wala pong nakalagay na Father, Son, and Holy Spirit. At inaamin niya na ito po ay in-insert lang. Yes. Ito Amen. ay isiningit noong 325 AD. Kaya nga, ang ginagamit ng mga ibang mga ngaral na nakakaalam nito, ang gamit po nila ang Lucas 24 at ang versikulo po ay 47, na ito po ay tumpak na tumpak. Tignan po natin. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi. Di ba? Sabi doon sa Gawa 2:38, magsisi kayo. Sabi rito, ay sa pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuwat sa Jerusalem. Sa Jerusalem, doon isinilang ang iglesia. Yes. Doon Amen. unang nangaral, mga kaibigan, ng ating Apostol Pablo, na unang niyang ipinangaral na pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ay ginawang Kristo at Panginoon. At nang narinig nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso. Sabi nila, Yes. mga kapatid, ano ang aming gagawin upang Yes. kami ay maligtas? Sabi ni Pedro, mga kaibigan, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. At ito po ay tumpak sa sinasabi ni Saint Luke. Kasi ang Yes. sumulat po ng Book of Acts ay si Lucas. Yes. At ang Book of Luke, si Lucas din, mga Yes. kaibigan at Amen. mga kapatid. At ang pagkakasulat po, mga kaibigan, ni Lucas dito sa Book of Luke, meron po siya mga eyewitness na sinasabi rito. Sa Lucas 1:1, makikita po natin kung paano siniyasat ni Lucas yung mga istorya tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsulod sa pinatalo sa atin ilang buwan sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, sabi ni Lucas, pagkasiyasat ng lubos na pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isinulat sa iyo sunod-sunod kagalang-galang na Teopilo. Yes. Upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Ito palang pagkakasulat ni Lucas. Authentic ito eh. Yes. Amen. Sinulat na, sabi niya, ito ay isinulat na sunod-sunod. Yes. At si Lucas ay isang hintil. Opo, si Lucas. Tapos, ito ay sinulat na sunod-sunod. Yes. At yung Book of Acts, makikita po natin si Lucas din. Ngayon po, kung yung napakinggan ng mga apostol sa ating Panginoong Kristo, na baptizing them in the name of the Father, and the Son, and Holy Spirit, dapat yun ang kanilang binautismo. Yes. Pero ang sabi ni Eusebius, hindi yun ang actual na narinig ng mga apostol. Kasi kung yun ang actual na narinig ng mga apostol, di sana wala po tayong pagtatalo. Wala po tayong debate na mangyayari. Dahil ang narinig pala ng mga apostol, baptizing them in the Father, and the Son, and Holy Spirit, dapat yun din ang sinulat ni Lucas doon sa Book of Acts. Yes. Kasi siya sumulat nito Amen. Pero tingnan po natin sa Lucas 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat ng pasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Sabi, tinutukoy niya yung Book of Lucas. Yes. Na yung unang sinulat niya
yun lahat ay kwento tungkol sa Panginoong Isus. Yes. At ito naman ay iba ng kwento ito na pagdating dito sa Book of Acts. At dito naka-record ang gawa ng mga apostol. Yes. At number one, mga kaibigan, kung aktual na bautismo, yung Father, Son, and Holy Spirit, bakit ni isang apostol, ni alagad ng apostol, Yes. ay walang nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, kung yun talagang original na kanilang narinig. At kung may mababasa sila, anong challenge? Ito mga kaibigan, pagka kayo po ay may nabasa na may apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sasama tayo sa kanila. Ang problema. Pero pag wala kayong nabasa, papayag ba kayo? Kayo ang sasama sa amin. At Okay. magparibaptize kayo, mga kapatid. Yun ang kondisyon. Hallelujah. Kaya nga, pinapatunayan mga kaibigan, kasi si Eusebius, hindi naman to gawa-gawa. Sa istorya rin ito, kahit si Eusebius po mga kaibigan, i-search nyo po sa Google, makikita ninyo na si Eusebius, meron siyang kopya ng Book of Matthew, Yes. na ito ay pinakamalapit sa original. At inaamin niya noong 325 AD ay merong nagsingit ng Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Para patunayan nila na merong Trinity. Yes. Amen. Para patunayan nila kasi doktrina nila ito Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. Kaya nga nakalagay doon, baptizing them in the name. Yes. Hindi, Singular. hindi nila tinanggal hindi nila nilagyan ng S, no? Yes. Kung naging mautak sila, nilagyan nila ng S. Oh. Pero hindi nila nalagyan ng S, mga kaibigan, kasi pag nilagyan nila ng S, maahalata yung Father, Son, and Holy Spirit. Magkakaibang Diyos to. Wala. Yes. So, yun ang po mangyayari, mga Hallelujah. kaibigan. Kaya, ang ginagamit ng mga karamihang mga mangangaral, yung Lucas 24:47. Dahil mas naniniwala sila na mas authentic ito Kasi sabi doon, ipangaral ang kanyang pangalan sa pagsisisi at pagpapatawad, at ito ay tumpak sa sinabi ni Apostol Pedro na mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So maliwanag po yan mga kaibigan, kasi baka sabihin nila, magawa tayo ng kwento na yung Matthew 28:19 na Father sa Holy Spirit, ginagawa natin ng kwento. Ito mga kaibigan, meron po itong istorya pagtungkol po sa Matthew 28:19 no, sa Eusebius. Pero kaunti lang ang nakakalam nito. Pero yung ibang mga Trinitarian, alam nila ito Yes. Dahil ito ay hindi pabor sa kanila, hindi nila sasabihin ito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya naniniwala po kami na ang tamang bautismo na ginagamit po ng mga apostol ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. May Pastor, patunayan natin kasi mula sa Israel, pinautismohan ni Pedro ang mga kapatid doon sa Gawa 2:38 at tungayan po natin doon sa mga taga Samaria. Kasi ang bautismo ni Pedro at yung bautismo ni Felipe, si Pedro nagpabautismo sa Israel at si Felipe naman, pinautismohan niya yung mga taga Samaria. At yung bautismo ni Felipe doon sa Samaria ay hindi iba doon sa bautismo ni Pedro. Kasi pagka iba ang bautismo ni Felipe, galit si Pedro, Yes. mga kaibigan. Amen. Ngayon po, ano po ba ang bautismo na ginamit ni Felipe doon sa mga taga Samaria, mga kaibigan? Maigi po ay basahin po natin at patutunayan po namin lahat ng mga apostol Yes. ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Tingnan po natin sa Gawa, Kapitulo 8, at ang bersikulo po ay 16. Sabi rito ay ganito. Sapagkat ito hindi bumaba sa kaninuman sa kanila, kundi sila ay nangabautismoan lamang sa pangalan ng Panginoong Isus. Ito mga kaibigan, hindi natin papaliwanag ng gusto. Itong si Felipe, no? Itong ibanghelista So, mga kaibigan at mga kapatid, binautismuhan niya yung mga taga Samaria. Dahil hindi pa yung mga taga Samaria, hindi pa sa kanila umababa yung Espiritu Santo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid, dumating doon sila Simon para ipatungan yung kanilang kamay, Yes. ang kanilang ulo para matanggap nila ang Holy Spirit. Tingnan po natin sa 17. Na magagayoy ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. So, mapapansin natin mga kaibigan, si Pedro, isinugo ng mga taga Jerusalem. Titigan po natin sa 14. Yes. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo sa kanila si Pedro
at si Juan. Nang sila'y makalusong ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Sapagkat ito hindi pa bumaba sa kanino man sa kanila. Sabihin, itong mga taga-Samaria, Yes. nabautismuhan lamang sila sa pangalan ng Panginoong Hesus at hindi pa bumababa sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya Amen. ipinatong ni Pedro at ni Juan yung kanilang kamay sa ulo ng mga taga-Samaria, mga kaibigan, mga kapatid. Natanggap po nila ang Espiritu Santo. Kaya nga nakita ito ni Simon, nagulat si Simon. Yes. Gusto niya bayaran si Pedro sa si Juan na babayaran para makatanggap ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag na ang bautismo na ginamit doon sa mga taga-Samaria ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Yes. mga kaibigan. Amen. Maliwanag po yan. Hindi po sila nagkontra ni Pedro. At unang-una, kung mali ang bautismo ni Pedro, sabi ng Panginoong Hesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yes. At ang Amen. pintuan ng Hades ay hindi makapanaig laban sa kanya. At ibibigay ko ang susi. Sabi ng iba, kay Pedro lang binigay, no? Pero kung ang susi ay ibinigay kay Pedro, anong susi ito? Sabihin, si Pedro, malaki ang tiwala ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro. Kaya nang binautismuhan ni Pedro, yung mga taga-Israelita, mga kaibigan, ang gamit niyang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nang araw po ito ng Pentecostes, Yes. 3,000 kaluluwa ang naligtas ng araw po ng Pentecostes. Sila po ay sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Kasi nga, sabi ni Pedro, sabi doon, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Pakaalamin nga na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay ginawang Kristo at Panginoon. Nalaman po ng mga taga-Israel na ito pala si Jesus, siya pala ang Kristo at Panginoon. Ipinako nila sa krus. Ngayon, para sila po ay mapatawad dahil sa kanilang ipinako si Kristo sa krus, kailangan nila tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa bautismo. Dahil maraming hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Yes. Kaya para matanggap nila na si Jesus siya ang Kristo, kailangan nilang sumampalataya at magpabautismo sa ating Panginoong Kristo na kanilang tinatanggap na ang Panginoong Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yes. Kasi Amen. yung pagkamatay ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay, ito ay kapangyarihan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakalaga na malaman po natin yung tamang bautismo. Lahat ng mga apostol ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, Pastor? So, binautismuhan ni Felipe, no? Pati ang bating, at pati si Cornelio, binautismuhan din ni Apostol Pedro. Isang Romano po yon, no? So, napakaraming patunay, mga kapatid, na ang pangalang Jesucristo, ipinangaral nila sa pagsisisi at ibinautismo sa mga tumatanggap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi rin naman alam ng mga tao nung panahon na yon kung paano sila maligtas eh. Kaya nga nagtanong sila, ano ang gagawin namin? So ang sagot ng mga apostol, magsisi kayo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan sa pangalan ni Jesucristo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Sapagkat tatanggapin ninyo ang pangako. No? So may pangako, may pagliligtas, mayroong pangako, mga kapatid, may kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga si Pablo, sabi niya sa 6.4 ng Roma, Brother Aljon May Tingnan nila. po ay patayin natin sa 6.4. Tayo nga'y nangailibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kita mo? So, kailangan talaga, mga kaibigan, na mabautismuhan tayo. Yes. Dahil pag tayo po ay nangabautismuhan, naging kalakip tayo sa kamatayan ng Panginoon. Yes, amen. At saka pag nabautismuhan tayo, mga kapatid, wala ng Hudyo, wala ng Grego, lahat tayo, iisa na. No? Sa pangalan ng Panginoon. No? Kasi mga kapatid, hindi pwede na magkaroon ng bahagi ang katawan at pangalan ng Panginoong Jesucristo. Iisang bautismo lang. No? Sige, basahin natin Kaya yan. din Brother sa Aljon. Galatia 3 at ang bersikulo po ay, usahan po natin sa 26. Yes. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
ikaw pala tatawaging anak ng Diyos Yes. sa pamamagitan ng panampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibiniis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Yes. Amen, So, no? mahalaga pala mga kaibigan, pagka tayo nanampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo ay nabibilang sa anak ng Diyos. Yes. At kung tayo po'y sumampalataya, tayo po ay binhi ni Abraham. Kasi si Kristo, ito ay particular talaga, binhi ni Abraham. Yes. Para maging binhi rin tayo ni Abraham, kailangan sumampalataya rin tayo dito sa binhi na ito na ipinangako ng Ama sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yes. mga Amen. kaibigan. Kaya Hallelujah. sa bautismo, kailangan po ibihis po natin si Kristo. Paano po ba yung pagbihis sa ating Panginoong Kristo? Yes. Kaya nga mga kaibigan, ibibihis po natin siya sa bautismo. Ano po ang pangalan na ibibihis natin mga kaibigan? Ang pagbihis po natin pangalan ay sa pangalan ng Panginoong Kristo upang tawaging mga Kristiyano. Yes. Kasi Amen. pag hindi ka binhi sa pangalan ni Kristo, hindi ka tatawaging Kristiyano. Yes. Amen. Mga kaibigan, 11:26 ng gawa. Pakinggan po natin mga kaibigan. Yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, tinawag po silang mga Kristiyano. Yes. Pagka nabautismuhan ka sa pangalan ni Yahweh, sa pangalan ni Jehovah, paano, hindi ka naman pwede tawaging Kristiyano, nabautismuhan ka sa pangalan ni Yahweh. Jehovah Witnesses. Kaya, pinautismuhan ka sa pangalan ni Jehovah, hindi ka naman pwede tawaging Jehovahano. Oh. Kundi ang nakalagay, Kristiyano. Yes, basahin Tingnan po natin. natin sa 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagpagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, sabihin, tinawag talaga yung mga alagad na Kristiyano, mga kaibigan. Kasi binihis nila Mm-hmm. si Kristo. Kung bibihis mo yung pangalang Jehovah, paano ka tatawagin Kristiyano? Kaya nakakapagtaka na sumasampalataya sila sa pangalang Jehovah, nagpapatawag silang Kristiyano. Yes. Kailangan mga kaibigan, kung kayo po sumasampalataya sa pangalang Jehovah, tawagin kayo Jehovahano. Wala naman sa Bible yung gato. Amen. Pero ang nakalagay sa Biblia, mga kaibigan, tatawagin pong Kristiyano pag tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes. Na katunayan na namumuhay ka na kagaya ng pamumuhay ni Kristo. Dahil yung kamatayan ni Kristo, yun din po ang kamatayan natin sa pamamagitan ng bautismo. Amen. Ang kanyang pong pagkalibing, namatay tayo sa ating kasalanan, at sa kanyang pong pagkabuhay na maguli, tayo po ay mabubuhay sa panibagong buhay. Kaya po tayo ay tinatawag na Kristiyano. Ngayon, pag tinatawag ka bang Kristiyano, kailangan mo ba ikahiya yung pangalang Kristiyano? Tignan po natin sa aklat po ng unang Pedro. Ano ang sabi ni Pedro sa 4? Ng unang Pedro 4 at ang bersikulo po ay 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. Ang Kristiyano pala pangalan eh. Yes. Kaya naging pangalan ng Kristiyano dahil binihis mo si Kristo. Yes. Amen. Kaya ang Kristiyano, pangalan yun, mga kaibigan. Kaya nga pag tayo po'y nabautismuhan, Hudyo ka man, Grego ka man, anumang lahi mo, tatawagin kang Kristiyano. Yes. Amen. Mga kaibigan, bakit? Yung kasi ang pinapabihis doon sa 3:27, ang sinumang nabautismuhan kay Kristo, binihis si Kristo. Hudyo ka man, Grego ka man, alipin ka man. Pag ikay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, tatawagin kang Kristiyano. Yes. Yung iba, tatawagin kang Jehovah Witnesses. Paano kayo naging witness? Mga kaibigan, mga kapay, paano ka naging witness ni Jehovah? Sa paglalangban ni Jehovah, nandun kayo. Ang witness sa Bible, yung nakakita at nakarinig. Yes. Mga kaibigan, mga kapay, nakita niyo ba si Jehovah? Narinig niyo ba ang kanyang tinig? Sabi ni Kristo, kailanman hindi niyo nakita ang kanyang anyo, narinig niyo ang kanyang tinig.
Ang tunay na saksi, mga apostol Inaagawan nyo ng pwesto ang mga apostol na sila ang mga saksi. 1:3 ng unang 1, pakinggan nyo mga kaibigan. Sabi rito, yung aming nakita at narinig ay siya rin namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yung kanilang nakita at narinig, yun ang binabalita nila. Walang iba kundi ang mga apostol. Yes, amen. Hindi sila ito kasi kailan lang lumitaw sila? 18th century lang sila lumitaw dito sa Amerika Yes, no? amen. Nasabihin nila, sila yung witness. Ang tunay na saksi, yung nakakita at narinig. Yung nakita nila, yung buhay na wala hanggan, na nahayag. Yes. Yung aming nakita at namasdan at nahipo tungkol sa salita ng buhay, ang buhay ay nahayag na sa inyo'y aming ibinabalita. Ang buhay na wala hanggan, nakasama ng Ama. Sabi 3, yung aming nakita at narinig, siya namin binabalita sa inyo. Sabi nyo sa verse 4, ang lahat ng mga bagay na ito ay isinusulat namin sa inyo upang ang inyong kagalakan ay sila ang nakakita. Yes. Naturalmente, sila ang may karapatan na sumulat ng kanilang nakita at narinig. Yes, amen. Sila, wala naman sila naisulat Amen. At paano nila sabihin na mali ang mga apostol? Opo, kaya hindi nila pwede sabihin na ang mga apostol ay mali dahil ang mga apostol, sila ang nakakita. At Yes. yan, yung ebanghelyo sa kanila pinagkatiwala Painggan niyo po sa 1:2 ng Gawa. Hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan. Ito po'y tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Yes, amen. Ang mga hinirang pala, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo, yung mga apostol, Amen. sila ang mga hinirang. Kaya sila po mga kaibigan, ang may karapatang mangaral. Ngayon po, paano yan? Patay na ang mga apostol. Paano tayo makakapangaral? Di ba po ba mga kaibigan, bago po mangaral ang mga apostol, ay tinanggap nila ang Espiritu Santo. Kung tinanggap po natin ang Espiritu Santo, ito po mga kaibigan, sabi rito sa 1:8, tatapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kauli-uli hangganan ng lupa. Ito pala, pag tinanggap mo ang Espiritu Santo, Amen. ikaw pala ay magiging saksi sa Jerusalem, Yes. sa Samaria. Bakit? Kasi sabi ni Juan, ang Espiritu Santo papatnubayan ka sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita sa ganang kanyang sarili kung ano ang kanyang narinig, ito ang kanyang sasalitain. Kaya maliwanag, sumulat ang mga apostol at alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan, kahit patay na ang mga apostol, yung kanilang sulat ay Yes. buhay pa rin. Amen. At ang nag-guide po sa atin ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kasi Amen. ang Bible, pagka wala ang Holy Spirit, hindi mo ito pwedeng ipaliwanag ng self-interpretation. Kasi pag piniliwanag mo ito ng self-interpretation, delikado. Kagaya ng sinasabi ni Pablo doon kay Pedro. Yes. Kasi nga, nasulat ni Pedro yung aklat ni Pablo Sabi niya, ang mga sulat ni Pablo, doon ay merong mahirap unawain. O basahin po natin sa 2 Pedro. Tingnan po natin mga kaibigan, sa 3 at ang bersikulo po ay 16. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro tungkol sa sulat ni Apostol Pablo? Tingnan po natin mga kaibigan. Gayun din naman, sa taas po natin mga kaibigan, sa 16, gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. Kung tingnan po natin sa 15, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon at pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may mga ilang bagay na mahirap unawain, na sinisinsay ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ito pala, nakakapahamak pala pag yung katotohanan ay sininsay. Yes. Kaya sabi ni Pedro, yung mga sulat ni Pablo, meron doong mga bagay na mahirap unawain na pagka hindi mo talaga pinag-aralan, sabi doon makakapagsinsay at makakapagpahamak din. Yes. Kaya nga sabi ni Pedro, ni Pablo doon sa 4:16,
na unang Timoteo. Sabi niya kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Yes. Dahil sa pangangaral mo sa iba, ililigtas mo ang sarili mo, pati na ang nakikinig sa iyo. Kasi Yes. delikado Amen. pala yun, pagka mali ang aral ng mga ngaral. Amen. Pati pala yung nakakarinig ng kanyang pangangaral, unang-una mapapahamak siya, pati yung mga nakikinig sa kanya. Yes. Amen. Kaya ang sabi nila, yung bautismo sa Gawa 2:38, panahon lang daw ni Pedro yun. Hindi po totoo yun, mga kaibigan at mga kapatid. Hanggang sa panahon po natin, yung bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasi ang Panginoong Kristo siyang kahapon, Yes. ngayon, at magpakailanman. Amen. Kung ang bautismo pala sa panahon ni Pedro, mga kaibigan, bakit ka pa naging Kristiyano? Yes. Dapat sila lang Amen. ang Kristiyano. Hallelujah. Tayo hindi. Kasi sa panahon lang nila, yung bautismo sa pangalan ng Panginoon. Yes. Amen. Okay, Pastor? At sa ating mga kapatid, no, hindi tayo dapat na magtalo-talo kasi mga kapatid ay ang naipako sa krus ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo, siyang Mesiyas. Hindi siya rin ang bautismo sa kanyang pangalan. Hindi kayo dapat maniwala sa inyong mga pastor na ang bautismo ay sa Ama, Anak, Espiritu Santo na wala naman silang patunay. Oh, si Kristo ang tumubos. Si Kristo ang lahat. Kaya sa bautismo siya rin, mga kapatid. Hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ng pastor, sa pangalan ni Brother Aljun Guevara. Hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ni Pablo. Nabautismuhan tayo sa pangalan ni Jesucristo na ito ang dapat maipangaral ng lahat ng mga mangangaral. Walang pagtatalo sa pangalan ni Jesucristo, may kaligtasan tayong lahat, mga kapatid. Kaya maliwanag mga kaibigan, no, na lahat ng mga apostol, Yes. doon po sa Gawa 2:38, ang bautismo ni Pedro sa mga Israelita, doon sa pumunta sa araw ng Pentecostes, ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Gaano karami yun, Brother Aljo? Kapag yun ng 3,000, yun Yes. na bautismuhan. Siguro, hindi lang yun na 3,000 kasi Yes. nga, nalagdagan pa sila ng 5,000 pagdating doon sa chapter 5. Ngayon po mga kaibigan, doon po sa Samaria, ang bautismo ni Felipe sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes. Ang bautismo naman ni Apostol Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio, mga kaibigan, ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. At sa mga disipulo ni John. At sa mga disipulo ni Juan Bautista, nang nasalubong sila ni Pablo doon sa Efeso, Yes. makikita natin, nagbabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ngayon po, mga kaibigan, kung sinasabi po, kasi ang tuturo nito yung mga baptist, na hindi na kailangan ng bautismo. Hallelujah. Kasi nga sa panahon nila. Tanong dyan, bakit gagamitin din yung salitang baptist? Panahon din nila yun. Dapat wala na sa panahon natin yun. Yes. No? So, kaya, hindi po kami galit kasi nagbibigay lang kami ng talagang kailangan may justice. Yes. No? Kaya, ang bautismo na ito, mga kaibigan, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ay kailangan po natin itong tanggapin. So, mahal po namin kayo, kaya nga, ang turo agay na, kapayapaan. Yes. Amen. Abutin natin ang kapayapaan. mga Hallelujah. kaibigan. At yung kapayapaan, ito po mga kaibigan, may justisya, may justice. Kasi nga, pag hindi po namin sasabihin ng totoo, sino pa mangaral ng totoo? Yes. Kasi karamihan, takot mangaral. Sa social media, takot sila magsalita. Takot mangaral. Takot sabihin ng totoo. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang mga apostol, kahit pugutan sila ng ulo, hindi sila natakot. Amen. Ganon po yung kanilang pangangaral, mga kaibigan. Ilang beses na nakulong si Pedro. Si Pablo nakulong din dahil sa pangangaral sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes. Amen. Hindi sila nagtumigil, kundi natuwa pa si Pedro. Mhm. Dahil mga kaibigan, nakulong siya dahil sa pangangaral niya sa Panginoong Kristo. Pangit naman kung nakulong ka dahil nakapatay ka ng tao. No? Yun ang pagkulong na hindi maganda. Yes, Pero amen. kung nakulong ka dahil nangaral ka sa pangalan ng Panginoong Kristo, kasi nung ako yung nanood doon sa Facebook, merong Amerikano nangaral tungkol sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sinuntok yung Amerikano doon sa kalsada. Ang sabi niya, God bless you, bro. Hallelujah. Sinuntok na siya, pero pinagpala niya pa, God bless niya pa. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, sa pangangaral po natin, wag po tayong matakot. Kung tayo po nangangaral ng totoo, kasi nga, lalong delikado, pag hindi ka nangaral ng totoo. Yes. Kasi sa'yo pinagkatiwala yung aral, tapos hindi mo ipapangaral, itatago mo. Ang tawag nito, mga kaibigan, sa aklat ng Jeremias, ninanakaw ng mga propeta ang kanyang salita. Yes. No?
Pagka yung salita ng Diyos, hindi mo pinangaral, dinanakaw mo yan. Yes. Ayaw mo Amen. sabihin sa mga tao. Okay. Kaya, napakalaga ng bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya, yung sa Matthew 28:19, no? Mga kaibigan, tandaan po natin. Yung salitang Father, Son, and Holy Spirit, ito siningit lang ito. Inserted lang ito. Sabi ni Eusebius, baka sa pagbintangan nila ako, na ito ay wala sa sinaunang aklat ng Matthew 28:19. Yes. Ang Amen. nakalagay doon, sabi rito, go and make disciple of all nations in my name, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Ang nakalagay lang pala doon, in my name. Kaya sa Lucas 24:47, tumbak yun. Ipinangaral ang kanyang pangalan sa pagsisisi at pagpapatawad. Ang pagpapatawad magmula sa Jerusalem sa Judea hanggang sa kauliulingang ang kanan ng lupa. Ang narinig po nila ng mga apostol sa pangalan. No, hindi Yes. sinabi na Father, Son, and Holy Spirit, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi may kasabi, Bali Aljon sa sobrang tulong mo sa Biblia, lahat na lang sa Biblia, inserted na. Wala po tayong mga gawa kung ganyan lang kanyang pag-aaral. No? Kaya, mga kaibigan, magsuri po tayo. Alamin po natin ang totoo. Kasi ang Bible natin ngayon, yung iba, delikado na Maraming tinatawag na paraphrase Bible. Yes. Pag paraphrase Bible, ito po yung mga Biblia na binabago po yung mga salita na nakasulat, mga kaibigan. Sa Biblia, mayroong mga original text na ginagawa sila kasi ang nakalagay doon ay yung kinain si Jonas na malaking isda. Pag dinignan mo kasi sa Hebrew, nakalagay sea monster sa Hebrew. Kaya tataka sila, ano pa kumain kay Jonas? Baka kasi may malaking octopus sa panahon nila, monster din sa ibabaw na. Pero pinaliwanag ni Kristo doon na sabi ni Kristo sa Mateo kung paano si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng balyena ng 3 araw, 3 gabi. Gayun din ang anak ng tao ay nasa ilalim ng lupa 3 araw, 3 gabi. So, pinakita na ating Panginoon Kristo. May basahin po natin mga kaibigan sa 12:40 ng Mateo ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. At mga kaibigan sa ating mga kapatid. Sabi rito, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasakyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, kaya hindi naman mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So, pinumper ni Kristo na ito po'y balyena para matigil na yung magkatatalo ng mga eskolar kasi nagkatalo sila yung malaking isda, yun daw ay pating. Sa Jehovah Witnesses, yung kanilang aklat, pating nakalagay. Kung pating patay ka na. Durog-durog dun si Jonas, no? Kasi ang pati, carnivorous yun. Makain ng karne yun. Hindi kagaya ng balyena, kinakain niya lang yung mga maliliit na hipon, pati yung mga seaweed doon sa ilalim ng dagat, no? Yun ang kinakain ng balyena. Meron pa nga ron doon sa loob ng balyena, yung mga dahon-dahon pa, na nalagay pa sa ulo ni Jonas. Wala po kayo nakitang karne na kinain po ng balyena, mga kaibigan. Kung minakain man yung balyena, siguro, mga aksidente na lang dahil sa sobrang laki ng balyena, talagang malulunok, mga kaibigan. So, kaya maliwanag po na sa Bible ay meron po tamang bautismo. Kasi sabi nila, hindi na kailangan ng bautismo. Yeah. Kailangan na lang na sumampalataya ka. Hindi po yun, mga kaibigan. Yung nag-utos na sumampalataya ka, siya rin ang nag-utos na magpabautismo ka. Yes. Bakit mo pipiliin yung utos? Mga kaibigan at mga kapatid. Yung nagsabing pabautismo, siya rin ang nagsabing manampalataya ka. Kasi sabi ni Santiago, Santiago 2 at ang versikulo po ay 10, ang sabi niya, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayumay natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayaw mo magpabautismo. Gusto mo pananampalataya lang. Di lumalabas, tisod ka sa bautismo. Hallelujah. Hindi naman pwede na susunod ka sa Panginoon, pananampalataya lang. Sino ba masusunod? Ikaw o ang Diyos? Yung salita niya. Sabi ni Kristo, magpabautismo ka. Manampalataya ka. Ayaw mo ng bautismo. Sabi doon sa Lucas, bakit tinatawag niyo akong Panginoon? Hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Utos ng Panginoon, magpabautismo, manampalataya at magpabautismo. Ayaw nila magpabautismo. Gusto nila manampalataya. Kaibigan.
Buti sana kung nasa panahon kayo ng Panginoong Kristo, nang nasa lupa siya, pwede ka sumampalataya kahit walang bautismo. Kasi wala pa namang utos na bautismo. Pero umakyat na si Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kailangan mo talaga magpabautismo. Nakatunayan na ikaw, tinatanggap mo si Kristo, mga kaibigan, na siya'y namatay, na ilibing, na buhay na maguli. Tinatanggap mo yung kamatayan niya sa krus, mga kaibigan, sa pagtatubos ng iyong kasalanan. Kasi pag hindi ka nagpabautismo sa pangalan ng Kristo, hindi po mapapatawad ang inyong kasalanan. Sapagkat ang bautismo, yan po ay sumisimbolo sa kamatayan sa krus ng ating Panginoong Kristo. Yes, amen. Hindi naman tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi namatay ang Panginoon. Kaya kailangan natin mamatay din sa ating mga kasalanan. Saan? Sa pamamagitan ng bautismo. Ano pangalan? Sa pangalan ng Panginoon. Bakit, mga kaibigan? Pagka kayo po ay mayroon napapalabas kayo ng demonyo, ang gamit nyo sa pangalan ng Jesucristo. Na nagbabasbas kayo ng bahay, ang gamit nyo ay sa pangalan ng Panginoon. Yes. Sa inyong pangangaral, ang gamit nyo sa pangalan ng Jesucristo. Pero bakit tila pagdating sa bautismo, parang ayaw ninyong gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo? Bakit doon po ay nagkakaroon ng problema? Di ba ang pahayag ni Pablo sa Colosas 3:17? Ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa man, gawin ninyo lahat sa pangalan ni Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Yes. Bakit pagdating sa bautismo, doon po tayo nagkakaproblema? Hallelujah. Maliwanag naman ang pahayag ni Apostol Pablo. Okay ba, basta? Yes. At saka mga kapatid, tandaan po ninyo, si Apostol Pablo po ang nagsabi na kahit sino man ang mangaral na iba sa aming ipinangaral, huwag niyo pong tanggapin. Kahit kami ho Sige, basahin natin. Sabi rito sa Galatia 1 at ang versikulo po ay 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo? Mga kapatid? Ito, matindi ito. No? So yung pagpalit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo sa Ama, Anak, Espiritu Santo, ang layunin, pasamain ang Ebanghelyo. Huwag tayong papayag, mga kapatid. No? Mag-aral po tayo at magsaliksik. No? At kung sakali man na ang bautismo ninyo, Ama, Anak, Espiritu Santo, at buhay pa naman kayo, hindi pa huli ang lahat. Pwede naman kayo magparibaptize sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. No? Kasi hangad natin maligtas Lalo na kung tayo ay nasa dulo na ng ating buhay. Mga kapatid, tapos mali pala ang bautismo. No? So wag natin tanggapin ang hindi ipinangaral ng mga apostol. Tanggapin natin dahil ang ipinangaral ni Apostol Pablo, yun din ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Ang aral ni Pedro, ang aral ni Pablo, ay aral ng Panginoon. Mababasa ba natin yun, Brother Aldo? Maigi po ay basahin po natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta, sabi ni Pablo, Yes. o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kita mo? Utos pala ng Panginoon yung mga bagay na isinusulat ng ating kapatid na Apostol Pablo, mga kaibigan. Kaya napakalaga kasi ang iba, yung sigurista na yung iba bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, in Jesus' name. Huwag naman ganon, mga kapatid. Wala po kasi mababasa na ganon. Alisin nyo na kung ano yung ipinalit nila sa original. Mga kapatid. Oo. Inaamin naman ng encyclopedia na pinalitan nila ang original na formula ng bautismo mula sa pangalan ng Jesucristo, pinalitan nila ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito, mga kaibigan, 2nd century lang po lumitaw ang bautismo doon sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, no? Wala pa yung mga Justin Martin kasi ang pasimuno nito. Yes. Yung mga father of the church, hindi natin sila masisi. Kaya noong 325 AD, doon nila in-insert yung Father, Son, and Holy Spirit sa Matthew 28:19. Na siya sabi ni Eusebius na wala ito sa original manuscript kasi si Eusebius, isa itong greatest Greek teacher of the church. Yes, amen. Ito'y pinakatanyag na isang guro ng Griego.
Kaya sa kanyang pagsusuri doon sa library, yung kanyang library doon mga kaibigan sa Caesarea, yung library doon, nakita niya yung Book of Matthew na malapit doon sa original, walang nakalagay na Father, Son, and Holy Spirit. Hindi naman pwede gumawa ng kwento si Eusebius. At meron talagang maglalantad ng mali. Yes. Kaibigan, Amen. mga kapatid. Kasi pag merong dilim, May automatic liwanag. may liwanag. Oo. Pero sino ba ang matatalo? Ang dilim o ang liwanag? Matatalo mga kaibigan kasi dilim. Kasi pagka nang ganyan dilim, pag dumating yung liwanag, walang magagawa yung dilim kundi Yes. yung liwanag. Amen. No? Kasi pag pinatay mo yung ilaw, madilim. Yes. Pag buksan mo ang ilaw, walang magagawa yung dilim. Yes. Kasi Amen. ang umiral na, liwanag na. Kaya, ang liwanag mga kaibigan, ang layunin po ng Diyos mga kaibigan, sabi rito sa 2 Korinto, basahin natin, Pastor. Yes. Amen. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan. Yes. Ang ginagawa pala ng Diablo, Yes. ito hindi na ito mananampalataya. Oo. Bukod sa hindi na ito mananampalataya, binubulag niya pa ito. Oo. So, binulag ng Diyos ang hindi sumasampalataya. Yes. Meron yung mga sumasampalataya ka, nabubulag pa eh. Oo. Yung paayang hindi sumasampalataya. Yan yung mga dilat na bulag. Opo, ayan ang dilat na bulag. Ngayon, anong gagawin natin mga kaibigan dito sa mga binulag po ng Diablo mga kaibigan, Yes. mga kapatid? Amen. Kasi may sinasabi rin kasi rito ang ating Panginoong Jesucristo tungkol doon kay Apostol Pablo, no? Dito po sa aklat ng Gawa 26, ito po ang sabi mga kaibigan sa versikulo 18, sabi rito. Sa 17 muna. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Sa 18, Yes. upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kaliwanagan at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga manan ng kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng panampalataya sa akin. Sabi Yes. pa lang ni Amen. Kristo, doon kay Pablo, sinusugo kita sa mga hindin upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang ilipat mo sila sa liwanag mula sa kadiliman, at Hallelujah. ilipat mula sila sa Diyos mula kay Satanas. Ito pala eh. Kaya si Kristo, siya ang nagdadala sa atin sa liwanag. Kolosas 1 at ang versikulo po ay 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Yes. Kaya Hallelujah. maliwanag po mga kaibigan, yung mga binulag ng Diablo, unang-una, yung mga hindi sumasampalataya. Kasi ito nga mga hinirang, mga sumasampalataya, sabi ni Kristo, kung maaari pati mga hirang madadaya. Yes. Amen. Ito, naliwanagan na ito. Pwede pa itong madaya. How much more? Yung mga hindi na nanampalataya, ginagawa pala ni Pablo, ng Diablo, binubulag pala Yes. yung kanilang pag-iisip. Mhm. Yan po, nagiging problema. Kaya sabi ng Diyos kay Pablo, itilat mo ang kanilang mga mata. Kaya ngayon mga kaibigan, pinapadilat po namin ang inyong mga mata. Yes. Hindi dahil sa po kayo ay bulag, kundi pinapakita po namin sa inyo na ang tunay at tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kasi yung Father, Son, and Holy Spirit, kung yan po ang tamang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang question ay ganito, bakit hindi siya nakasulat sa gawa ng mga apostol? Amen. Kung actual itong bautismo. Hallelujah. Ako po mga kaibigan at mga kapatid, magsuri po tayo. Bakit yung gawa, yung bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung ito po ay actual na bautismo, bakit hindi sinulat ni Apostol ni Lucas sa mga gawa ng mga apostol? Dapat naka-record yun mga kaibigan. Sa dami pa yung makakalimutan, yung pa yung Great Commission ang makakalimutan. Hallelujah. Kung yun talaga ang tamang bautismo.
Pero hindi po yan nakalimutan ni Lucas dahil alam ni Lucas na ang tamang bautismo na ibinautismo ng mga apostol mula sa Israel hanggang sa mga Hintil, hanggang sa mga taga-Samaria, hanggang sa mga alagad ni Juan Bautista ay sa pangalan ng Panginoon. Hanggang sa panahon po natin mga kaibigan. Okay po? Bigyan po natin pagkakataon. Yes. Ang ating pastor. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay ng mga apostol, mga kapatid. Sila ang ating sinusundan, kaya nakakatiyak tayo na kung sila itatanggap ng buhay na walang hanggan ng pangako at susunod tayo sa kanilang mga aral, sila ang standard, then iisa lang ang tatahakin natin. Pupunta tayo sa kaligtasan. Nangako si Pablo, no, sa pangalawang Timoteo, Brother Aljon, na dapat natin makita 4:6 hanggang 8, mga kapatid. Pag sinundan natin sila, may pangako, may putong ng katwiran. Nang ipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Kita mo, tiyak siya. Sa araw na iyon ay at hindi lamang sa akin, Hindi lamang sa kanya. kundi sa lahat din naman ng mga nag-aangad ng kanyang pagpapakita. Yes. So, maliwanag, Amen. hindi lamang kay Pablo, Yes. kundi yung mga naghahangad din ng pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Kaya, maliwanag mga kaibigan, pag ginawakan niyo po ang aral ng mga apostol, hindi po kayo maliligaw. Hallelujah. Kasi ang nakalagay sa Bible, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo sa Gawa 2:38, pag tinignan po natin sa Gawa 2:42, yung mga nabautismuhan na 3,000 kaluluwa, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya nga mga kaibigan, pinangahawakan po namin, turo, aral ng mga apostol. Yes. Labas sa aral ng mga apostol, hindi na po namin tinatanggap mga kaibigan. Hallelujah. Sapagkat ito po ang disiplina ng banal na kasulatan. Tayo magsipantiling matibay sa turo ng mga apostol. Ang sabi ni Pablo, tayo po ay huwag higit sa mga bagay na nakasulat. Kung ano ang nakasulat, yan po ang tanggapin natin. Wala pong oneness sa Bible, hindi yan nakasulat, huwag po natin tanggapin. Hallelujah. Kasi hindi po yan nakasulat, mga kaibigan. Yan po ang disiplina ng mga apostol. Kaya nga tinawag silang disciple, ito ay hamon sa disiplina. Thank you, Lord. Sabi ni Pablo, huwag higit sa bagay na nakasulat. Muli po mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, bago po tayo magtapos, ay ating pastor ay bigyan natin ng konting pananalita. Yes. Amen, no? Mga kapatid, no? Huwag tayong bumitaw. Tapusin natin kung ano man ang ibinigay ng Diyos sa atin. Anumang ministeryo ang pinangahawakan natin, mga kapatid. Tapusin natin ang takbuhan hanggang sa finish line. Makakaasa tayo na may Diyos na naghihintay sa dulo ng lahat. Mga kapatid, hangad namin ang inyong tagumpay, ang kaligtasan, maging ang pagpapala sa lahat ng mga pamilya na nakikinig. No, nagpapasalamat po kami sa 5,400 na taga-subaybay, no, sa nakaraan na broadcast na ito o sa live na ito. Maraming salamat sa inyong suporta, no, at maraming salamat sa inyong mga panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ako po ay nagpapaalam sa pamamagitan ng salitang kapayapaan ang suma sa inyo. Amen. Kapayapaan po ang sumaating ngayong gabi, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Muli po, ito po yung likod na si Padre Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programa ng Apostolic, Back to the Bible. Ang kapayapaan po ay muli mag-ari sa ating mga puso. Magkita-kita po muli tayo sa alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi sa susunod po na video. Sumating po ang biyaya at kapayapaan. Pagpalain po tayong lahat, mga kaibigan, na ating Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po.